Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Sa trending and viral news, perfect tail ng pusa sa Amerika, itinalang pinakamahabang buntot ng Guinness World Records. Ating silipin ang trending tungkol sa mahabang buntot ng pusa, kasama si Dustin Bayob. Hinirang ng Guinness Book of World Records ang domestic cat ito mula sa Minnesota, USA para sa longest tail on a domestic cat. Meet Mr. Pugsley Adams, isang Grey domestic Maine Coon breed na pusa ng pamilyang Cameron, kasama ang kanyang dalawang feline sisters na sina Winnie at Duchess at brother na si Gomez. Formal siyang kinilala ng Guinness ng sukatin ng mga veterinarya ng kanyang buntot na aabot lang naman ng 18.5 inches o katumbas ng 46.99 centimeters. Noong una ay kilala na raw talaga sa mahabang buntot si Pugsley, kung saan ay nabigla agad ang kanyang vet sa unang kita nito sa kanya. At matapos nga ang 6 na buwan, ay hindi na naialis ni Amanda Cameron ang ideyang natatangi ang buntot ni Pugsley. Kung kaya naman ay hinanap nila sa internet kung mayroon bang ini-issue ang Guinness Records para sa longest tail ng isang pusa. At nagulat na lamang sila na mayroong existing record na mula rin sa isang Maine Coon breed na may habang 16 inches. At nalagpasan nito ni Pugsley at tuluyan nang kilalanin na naturang record-giving body. Samantala ang Maine Coon breed ay kilala sa malaking size nito, pero huwag tayo magpapalinlang dahil kilala rin sila bilang gentle giants dahil sa pagiging sweet fur pets nito. Maaari silang lumaki hanggang sa 8 to 14 inches para sa babae, habang aabot sa 10 to 16 inches naman ang tangkad ng lalaki na kayang umabot sa timbang na 11 kilo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, FA-50 fighter jets, hindi na grounded. Inalis na ng Philippine Air Force mula sa pagkaka-ground ang 11 natitirang FA-50 fighter jets, halos isang buwan matapos ang pagbagsak ng isa nitong aircraft sa lalawigan ng Bukidnon, na ikinasawi ng 2 piloto. Ayon kay PAF spokesperson Maria Consuelo Castillo, simula noong March 25, nasa full operational na ang naturang fighter jets. Sa katunayan noong Lunes, nagsagawa ang PAF ng blessing ceremony sa mga fighter jets at para sa mga piloto. Ang muling pagpapahintulot naman sa paglipad ng mga fighter jet ay magbibigay daan sa pagbabalik ng mga ito sa kanilang mahahalagang misyon gaya ng maritime patrol, airspace security at suporta para sa nagpapatuloy na pagtutok sa military operations. Nasa finalization stage naman na ang official report kaugnay sa isinagawang investigasyon sa pagbagsak ng fighter jet. Matatandaan na noong Marso, nagpa siya ang PAF na i-ground ang natitirang 11 FA-50 jet nito sa gitna ng patuloy na investigasyon sa pagkamatay ng 2 nitong piloto na sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April John Dadulia, matapos bumagsak ang kanilang fighter jet sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.